Glyza POV. Nagkasabay kaming umuwi ni Adrian. Pinauna niyang pinapasok ang sasakyan ko at sunod siyang pumasok. Late ka na, wika niya nang makalabas siya ng kotse niya. Maaga ka lang dumating, saad ko naman. Lumapit sa amin si Yaya Celia at dalawa pa naming kasambahay at kinuha mga gamit namin. Good evening po ma'am, sir. Nakahanda na po ang mesa para sa dinner ninyo. Ani ni Yaya. Nagpasalamat kami sa kanya at sabay na kami tatlo na pumasok sa bahay. Tinolang manok ang niluto ni Yaya. Pinikit ko ang mga mata ko at nagsimulang manalangin. Pagkatapos namin kumain, ay umakyat na rin kami sa kanya-kanya naming kwarto. Hindi pa naman ako inaantok, kaya naisipan ko munang manood ng movie. Marami nagsasabi na maganda raw Kingdom, kaya yun ang papanoorin ko. Mahilig rin naman kasi ako sa mga zombie movies. At bago ko i-play, ay bumaba muna ako para kumuha ng popcorn at may inom. Naabutan ko pa si Yaya Celia, nagising pa at naglilinis pa rin ng kusina. Ako na nagluto ng popcorn ko at inugasan ko na din ang mga ginamit ko. Nakakayari naman kay Yaya at doon pa ako nagkalat kung saan malapit na siya matapos sa paglilinis. Kumuha na rin ako ng 2 drinks sa ref at saka umakyat na. At pagdating ko, ay bukas na ang pinto ng kwarto ko. Pumasok ako, nakita ko si Adrian na nakaupo sa kama ko habang nakatingin sa TV. Ang tagal mo naman, wika niya. Lumapit siya sa akin at kinuha ang popcorn na niluto ko at isang drinks. Bumalik siya sa pwesto niya. At ano namang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Nainip kasi ako. Nood na lang tayo ng movie, wika niya. Wala naman ako magagawa pa. Kasi andito na siya. Lumapit ako sa kanya at saka tumabi. Pinlay ko na rin ang TV at nagsimula ang movie. Nakakailang perasong popcorn pa lang ako, pero si Adrian ay paubos na ang popcorn na niluto ko. Ang bilis mo naman kumain, Adrian. Episode 2 pa lang tayo. Wala na tayong popcorn, no? Reklamo ko sa kanya. Tumawa lang siya at patuloy na nanood ng TV. Ilang minuto pa ay tuloy nang naubos ang popcorn, kaya nag-focus na lamang kami sa panonood. Nagulat ako nung sinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Ano ba naman yan? Ang hina mo sa puyatan. 12 midnight pa lang at episode 3 pa lang pinapanood natin. Ini-off ko na lang TV at hinawakan ko ang braso niya para gisingin siya. Adrian, gising, wika ko. Anong sabi mo? Wika niya at unti-unting minulat ang mga mata niya. Sabi ko, doon ka na matulog sa kwarto mo. Mahinang saad ko naman. Anong oras na ba? Wika niya at inalis ang ulo sa pagkakasandal sa akin. 12:30 AM na. Bukas na lang natin tapusin ang ibang episodes. Matulog ka na sa room mo. Pero imbis na bumangon, ay sinandal na Adrian uli ang ulo niya sa balikat ko. Pwede ba ako matulog dito? Mahinang wika niya. Kung sapakin ko kaya mukha mo para magising ka. Mahinang saad ko, pero may pagbabanta na. Mabilis naman siyang bumangon at lumabas ng kwarto ko. Napangiti ako nang umalis na ang binata. Hindi ko alam kung bakit, ang bilis namin naging komportable sa isa't isa. Sa pagkakaalala ko, ay ilang araw pa lamang nang napagkasundoan namin na subukan namin magkasundo. Parang nararamdaman ko na talaga na may kasama ako sa bahay na may asawa na ako. Binuksan ko ang mini drawer na nasa tabi ko at kinuha ang maliit na box. Ito ang wedding ring namin. Tuwing family gathering ko lamang ito sinusuot. Hindi rin naman pwede magsuot ng alahas kapag nasa operating room kami, kaya iniiwan ko na lang dito. Binalik ko na sa drawer ang box at niligpit muna ang kalat namin. Hinugasan ko na rin ang plato na pinaglalagay namin ng popcorn at tinapon ng 2 can ng drinks. Adrian POV. Late na ako nakapasok sa trabaho. 9 AM na ata ako nakarating. Nanood pa kasi kami ni Glyza ng movie kagabi. Napangiti ako nang maalaala ang moment na yon. Matagal ko na talagang gustong maranasan na manood ng movie kasama siya. Nilapag ko na ang gamit ko sa mesa at umupo sa upuan. Ilang minuto pa ay pumasok na sa office ko si Mr. Valdez kasama si Rose
I mean, Miss Castro pala. Good morning, sir. Sabay na saad nila. Nag-good morning rin ako sa kanilang dalawa at binigay na sa akin ni Mr. Valdez ang schedule ko. Napatingin kaming tatlo sa pinto nang merong kumatok. Pasok, wika ko. Bumukas ang pinto at may pumasok na magmukha na nakita ko. Good morning, Sir Adrian. I'm Lucas Santos. Bagong member ng editorial team. Wika niya. So, you are the new member of that department? Pinasa na sa akin ng team manager niyo ang informations about you. Welcome to De La Cruz Company. Saad ko naman. Thank you, sir. I will do my best for the company. Nakangiting wika ni Lucas. Napalingon siya sa gawin ni Rose at gulat siyang binate. What are you doing here, Rose? Wika nito. Ngumiti naman na parang naiilang si Miss Castro. She is the new secretary of our CEO. Please avoid calling your co-workers o bosses in their name. Maging professional tayo kapag andito na tayo sa trabaho. Malumanin na saad ni Mr. Valdez. Napangiti naman ako sa kanilang tatlo. Mukhang magiging exciting to mangyayari sa tatlong to. Rose POV. Sobrang nagulat talaga ako kanina nang makita ko si Lucas. Sobrang liit talaga ng mundo. Hindi ko talaga alam na magsasama kami sa isang kumpanya. Pagkatapos siyang pagsabihan ni Mr. Valdez, ay pinabalik na kami ni Sir Adrian sa trabaho. Mabuti na lamang at nasa 8th floor ang office ni Lucas, kaya may chance na hindi kami makikita parati. Andito ako ngayon sa office namin ni Mr. Valdez. Inaayos ko sa computer ang mga files na pinaayos sa akin ni Mr. Valdez. Nilalagay ko sila sa isang folder lang para madali kong mahanap. Umalis pala silang dalawa ni Sir Adrian. Hindi ko nga alam kung saan sila pupunta, kaya mag-isa lamang ako sa office. Pagkatapos kong ayusin ang files, ay sunod ko namang ginawa ang document na pinapagawa sa akin ni Mr. Valdez. Kailangan ko lang naman na i-type ang lahat ng nakasulat sa 7 pages ng bond paper na binigay niya sa akin. Take note, back to back pa. Handwritten lang kasi siya, kaya kailangan daw na i-type sa Word at i-print ko. Kaya ayun, nakakadalawang page pa lamang ako, ay sumasakit na mga daliri ko. Bibili na lamang ako ng anti-radiation na eyeglasses. Ang sakit pala sa mata kapag matagal ka nakababad sa computer. Kinuha ko ang tumbler ko at iinom na sana ako ng tubig pero wala nang laman. Sinave ko muna ang document ko at pupunta muna ako sa lunch area para makahingi ng tubig. Pinindot ko na ang button ng elevator sa 10th floor. Bumungad sa akin ang mga nanggagandahang couch. At sa tingin pa lamang ay komportable ng upuan. Sabi ni Mr. Valdez, ay madalas na dito ang tambayan ng mga empleyado. Hindi ko naman sila masisisi dahil ang ganda talaga naman dito. Pumunta na ako sa gilid ng part na may coffee machine, water dispenser. May mga disposable cups na rin na nakahanda at mga instant coffee. Binuksan ko ang tumbler at naglagay na ng tubig. Hi, Miss Castro. Muti ko nang nabitiwan ang dala kong tumbler nang may dumating sa likod ko. Sinarado ko ang tumbler at umarap sa kanya. Ikaw pala, Mr. Santos? Wika ko. Plano ko na sanang bumalik agad sa office, pero pinipilit kasi ni Lucas na mag-usap kami, kaya umupo muna kami sa couch. I thought sa ibang company kang nagtatrabaho. Wika niya, sabay higop ng kape niya. Ano kasi, umalis ako doon for some reason, and nakapasok ako dito as the new secretary. Ikaw, bakit dito ka nagtatrabaho? Ang totoo, marami akong company na pinasahan ko ng resume at marami rin ang tumanggap sa akin. Pero parang sinasabi talaga ng sarili ko na sa kumpanyang ito ako pumasok. Dahil ba dito ka? Nakingising saad ni Lucas. Sinusubukan ba niyang paibigin ako? Wika ko sa aking sarili. Ang sabihin mo, marami kasing babae dito, kaya dito ka pumasok. Saad ko na lamang. Tumawa lang siya at tumingin sa akin. By the way, nalaman ko na naghiwalay na sina Karen at Luis. Alam mo ba kung bakit? Di kasi sinasabi sa akin ng kaibigan namin. Wika pa ni Lucas. Nagloko ang kaibigan mo. Nahuli siya ni Karen na may babae,
Kaya yun hiwalay na sila. Wala namang sinasabi sa amin ni Luis na meron siyang babae. Baka naman di lang sila nagkaintindihan. For sure kakampihan niya ang kaibigan niya. Ganoon din naman ang ginagawa namin kay Karen. But this time, Karen is the victim. No, nakita mismo namin ni Karen na kasama niya ang babae niya. Pinagtatanggol niya pa nga sa amin ang babae niya sa harap mismo ni Karen. And also, sabihin mo sa kaibigan mo na tigilin ang pagsunod-sunod kay Karen. Or else, kakasuhan namin siya. Alam kong kakampihan mo siya kasi kaibigan mo siya. Ba't walang kasalanan dito si Karen? It's your dear friend fault. Wika ko pa. Kalma ka lang. Huwag mo naman akong awayin. Nagtanong lang naman ako. Bago pa ako mainis, nagpaalam na ako sa kanya para bumalik na sa trabaho ko. At pagdating ko sa office, ay binuksan ko ulit ang computer at sinimulan uli ang trabaho. Third person POV. Bumaba na si Adrian sa sasakyan at naglakad ng dahan-dahan sa papalapit na isang lumang warehouse. Sinuot niya ang shades niya at pinasok ang kamay sa bulsa. Kasabi na naglakad ang kanyang bodyguard na si Clarence. Kinuha niya si Clarence bilang personal na bodyguard niya para mahuri nagbibigay palagi ng threat sa kanya. Palagi niya rin nararamdaman na merong sumusunod sa kanya pati na rin sa bahay nila. Gagawa na siya ng aksyon ngayon kasi ayaw niyang madamay pa ang kanyang asawa. Tumigil sila sa paglalakad at tinignan ng lalaki na nakatali habang nakaluhod. Kitang-kita sa mukha niya ang pasa, buwas sa pagpupumiglas habang siya hinuhuli ni Clarence. Siya ba yun? Malumanay na saad ni Adrian. Yes sir. Siya ang palagi nagpapadala ng letters sa kumpanya. Report naman ni Clarence. I see. I assume may nag-uutos pa sa'yo. Tell me, sino siya? Wika naman niya sa lalaki. Hindi ko alam, sir. Ni minsan, hindi ko nakita mukha niya o nalaman ang totoo niyang pangalan. Pero Ed lang sinasabi niya sa akin na itawag ko sa kanya. Kinakabahan na saad ng lalaki. And, what a horrible name. Ani ni Adrian at napangisi. Wala po talaga akong alam, sir. Ginagawa ko lang po ito para sa iuwi kong pera sa pamilya ko sa probinsya. Sorry po talaga, sir. Huwag mo po ako ipakulong. Pagmamakaawa na wika pa ng lalaki. Iniluhod ni Adrian ang kanang binti niya at nagpantay na sila ng lalaki. For the sake of your family, hindi kita ipakukulong. For now, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Wika ni Adrian bago tumayo. Po? Sending threats, pagmamaman sa akin, at pagsunod kung saan ako pumupunta. Tatapusin ka ng boss mo kapag nalaman niya na nahuli na kita. That's why huwag kang magpapahalata. Try to find some information about your boss at pag-iisipan ko kung ipapakulong pa kita. Wika niya at tinalikuran na ang lalaki. Sigurado ba kayo abot dito, boss? Baka takasan ko yung lalaking yun. Nag-aalala lang wika ni Clarence. Kahit takasan pa niya tayo, ay hindi rin naman siya bubuhayin ng amo niya kapag nalaman niya na nahuli na ang tao niya. Kaya binibigyan ko siya ng chance. It's up to him kung sasayangin niya lang. Binuksan ni Adrian ang pinto ng sasakyan niya. Hinintay niya makasakay si Clarence. Pagkatapos, ay pinarurot ang sasakyan niya. Inutusan niya si Clarence na sabihan ng mga kasamahan nila na napakawala na ang lalaki sa warehouse. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.